Wala kang halaga, Winona. Kahit ikaw pa ang sumalo ng sasakyan para sa anak ko, isa ka pa ring hampas lupang nag-aasam ng grasya, ngisi ni Doña Celestina habang iwinawasiwas ang pera. Sa halip na umiyak, pinulot ni Waina ang mga barya. Hindi ko kailangan ng limos nyo, tapos na ang pagiging alipin ko. Tinalikuran niya ang palasyong naging impyerno. Makakabangon pa kaya siya mula sa pagkawasak? Wala kang halaga, Winona. Kahit ikaw pa ang sumalo ng sasakyan para sa anak ko, isa ka pa ring hampas lupang nag-aasam ng grasya. Malupit na binitawan ni Doña Celestina ang mga salita habang iwinawasiwas ang pera sa hangin. Sa halip na umiyak, tiningnan ni Waina ang mga perang nagkalat sa sahig. Hindi ko kailangan ng limos nyo. Tapos na ang pagiging alipin ko. Tinalikuran niya ang palasyong naging impyerno. Makakabangon pa kaya siya mula sa pagkawasak na ito? Tandaan mo ito, babae. Ang pagtira mo sa pamamahay na ito ay isang utang na loob na babayaran mo habang buhay. Kaya huwag kang mag-ilusyon na may halaga ang pagtulong mo sa anak ko. Ang malamig na tinig ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang silid, nagdadala ng nakakapasong panliliit. Si Winona ay nakaluhod sa malamig na marmol ng lapag, maingat na pinupunasan ng basang tuwalya ang natuyong putik at bahid ng dugo sa paboritong sapatos na katad ni Lorenzo. Ginagawa niya iyon ng may labis na pag-iingat at lambot, isang kilos ng purong pagmamalasakit na ganap na sumasalungat sa malupit na mga salitang patuloy na ibinabato sa kanya. Isang makapal na sobre ng pera, ang walang pakundangang itinapon ng matanda. Tumama ito sa balikat ni Waina bago tuluyang bumagsak at nagkalat ang mga nakatiklop na papel sa sahig. Ang kanyang lalamunan ay tila tinusok ng libu-libong karayom at naramdaman niya ang matinding pamamanhid ng kanyang mga kamay na nakakapit sa tuwalya, ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi siya maaring sumagot o lumaban. Sa bawat paglunok niya ng kanyang nadurog na dangal, nakikita niya ang pagod na mukha ng kanyang amang paralitiko sa Samar na walang ibang inaasahan kundi ang perang maipapadala niya pambili ng gamot. Ang mabigat na katahimikan ng kanyang pagtitiis ay biglang napunit nang magsimulang gumalaw ang lalaking nakahiga sa kama. Iminulat ni Lorenzo ang kanyang mga mata, bakas ang matinding kalituhan na mabilis na napalitan ng matinding takot at galit. Nang subukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, ngunit walang anuman siyang naramdaman. Isang matinding panlulumo ang bumalot sa buong pagkatao ng bilyonaryo. Sa isang iglap ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa, inabot niya ang babasagin sa tabi ng kanyang kama at buong lakas na inihagis iyon papunta sa matigas na pader. Sumabog ang salamin sa buong paligid tulad ng isang mahinang ulan ng mga patalim. Isang matulis na piraso ang mabilis na humagip sa pisngi ni Waina. Naramdaman ng dalaga ang paghiwa at ang mainit na likidong mabilis na gumapang pababa sa kanyang balat. Ngunit ni isang daing ay walang lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip na tumakbo palayo para sagipin ang sarili, dahan-dahan siyang gumapang palapit sa paanan ng kama at tahimik na pinulot ang mga nagkalat na matatalim na piraso ng salamin. Ginagawa niya yon gamit ang panginginig ng kanyang mga daliri upang hindi masugatan si Lorenzo kung sakaling subukan nitong bumaba. Ang kanyang sariling dugo ay dahan-dahang tumulo at humalo sa tubig na kumalat sa sahig, ngunit mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang manggas ng kanyang lumang damit upang walang makapansin sa kanyang lihim na pagluha. Ang matalim at galit na tingin ni Lorenzo ay pansamantalang natigilan nang makita ang pamumula at sugat sa mukha ng dalaga. Isang katanungan at bahagyang pagsisisi ang panandaliang dumaan sa mga mata ng lalaki bago muli itong binalot ng puot sa sariling kapalaran. Bago pa man makapagsalita si Waina upang pakalmahin ang nag-aalab na galit ni Lorenzo, isang mabilis at sunod-sunod na pagyanig ang nagmula sa ilalim ng bulsa ng kanyang lumang apron. Kinuha niya ang kanyang luma at basag na telepono, binasa ang mensahe na kalalabas lamang mula sa ospital sa probinsya. Ang mga salitang nakasulat sa maliit na screen ay tila isang malamig na kamay na walang awang sumakal sa kanyang puso.
Nakasaadi doon na ang kanyang ama ay nasa kritikal na kondisyon at nangangailangan ng 50,000 piso sa loob ng 3 linggo kung nais pa itong mabuhay. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, tila nilalamon ng dilim ang kanyang paligid. Hanggang kailan niya kakayaning maging alipin ng mga taong itinuturing siyang basura para lamang may mauwi ang buhay na ama. Ang mga pira-pirasong pagkain ay nagkalat sa makintab na sahig nang marahas na itabig ni Lorenzo ang mamahaling bandehado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot habang nakatingin sa dalagang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya matanggap na ang kanyang malakas at makapangyarihang katawan ay nakakulong na ngayon sa isang higaang tila naging kanyang bilangguan. Get out! Umalis ka sa paningin ko. Alam kong katulad ka rin ng iba na nag-aabang lang ng pera. You're just waiting for my downfall para makahingi ng limos. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pait. Sinisisi ang buong mundo sa pagkawala ng pakiramdam ng kanyang mga binti. Subalit sa likod ng malulupit niyang sigaw, nakakubli ang isang lalaking takot na takot sa sariling kahinaan. Sa halip na ipagtanggol ang sarili, tahimik na lumuhod muli si Waina at maingat na pinulot ang mga basag na porselana at nagkalat na kanin. Wala siyang sapat na lakas para makipagtalo. Ang kanyang isip ay lumilipad patungo sa kanyang amang nakaratay sa probinsya. Ang halagang 50,000 piso ay patuloy na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Matapos linisin ang kalat, dahan-dahan niyang inilapag ang isang baso ng mainit na gatas sa maliit na lamesa sa tabi ni Lorenzo. Umaasang baka sakaling lumamig ang ulo nito at piliing maglaman ng tiyan. Pagkatapos ay tahimik siyang umatras at lumabas ng silid ng walang anumang pasubali. Nang may sara niya ang pinto, agad siyang hinila ng malambot na kamay ni Manang Rosa, ang matandang mayordoma ng mansyon, papunta sa tagong bahagi ng kusina. Maingat na idinampi ng matanda ang isang bulak na may gamot sa dumudugong sugat ni Waina sa pisngi. Habaan mo ang pasensya mo, Waina. Ang mga taong nasanay sa tuktok ng mundo, mas matindi ang bagsak kapag nawalan ng pakpak. May sariling paraan ng pagdurusa ang mga mayayaman at madalas, ipinapasa nila ito sa mga taong nasa paligid nila. Malumanay na payo ng mayordoma habang malungkot na nakatingin sa dalaga. Sa mga simpleng salitang yon ng pag-unawa, tuluyang bumigay ang matibay na pader na itinayo ni Waina. Yumakap siya ng mahigpit sa matanda at hinayaan ang kanyang mga balikat na manginig sa walang pigil na paghikbi. Ang mainit na luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng dumaloy. Ibinuhos ang lahat ng takot na mawalan ng ama at ang bigat ng kawalang katarungan na kanyang nararanisan. Ang mga kulubot, ngunit maiinit na kamay ni Manang Rosa ay marahang humaplos sa magulong buhok ni Waina, nagbibigay ng kakaibang kalinga at pagmamahal ng isang ina na labis niyang pinangungulilahan sa malupit at malaking syudad na yon. Sa hindi kalayuan, sa gitna ng madilim na pasilyo patungo sa kusina, may isang aninong nakatayo at tahimik na nakikinig sa mga hikbi ng dalaga. Ang taong yon ay nanatiling nakatago sa dilim, nagmamasid bago dahan-dahang naglakad papalayo nang hindi lumilikha ng anumang ingay upang panatilihin ang isang nakakabahalang lihim. Pagsapit ng hating gabi, nang ang buong mansyon ay binalot ng malalim na katahimikan, isang malakas at mabigat na pagbagsak ng bagay ang umalingaw-ngaw mula sa kwarto ni Lorenzo. Agad na bumangon si Waina mula sa kanyang maliit na higaan sa labas ng pintuan at mabilis na pumasok sa silid. Tumambad sa kanya ang nakakapanlumong tanawin. Si Lorenzo ay nakadapa sa malamig at matigas na sahig, pilit na iniaanggat ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga braso, ngunit patuloy na binibigo ng kanyang walang buhay na mga binti. Ang pagmamalaki ng isang bilyonaryo ay tuluyang nadurog sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang marahas at mabibigat na paghinga ng lalaki sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay tila pumupunit sa gabi. Nag-iiwan ng isang nakakabinging katanungan kung paano siya makakabangon mula sa malagim na pagkakadapa. Hindi nagatubili si Waina nang makita ang kalunos-lunos
nakalagayan ni Lorenzo sa sahig. Sa halip na tumawag ng mga gwardya, natiyak na lalong dudurog sa pride ng lalaki, mabilis siyang lumapit at ipinuwesto ang kanyang sarili sa likuran nito. Ipinasok niya ang kanyang mga braso sa ilalim ng mga kilikili ni Lorenzo. Iniaangat ang mabigat na katawan nito gamit ang buong lakas ng kanyang maliit na frame. Mararamdaman ang matinding panginginig ng mga kalamnan ni Waina sa bawat sentimetro ng pag-angat, habang ang kanyang muka ay namumula sa tindi ng pagsisikap. Bitawan mo ako! I told you, I don't need your pity. Kaya ko ito! Ang bulyaw ni Lorenzo ay puno ng pait, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig at walang tunay na lakas. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, ang kanyang ulo ay bumagsak sa balikat ni Waina. Doon, sa napakalapit na distansya, nalanghap niya ang amoy ng sabon na panlaba at ang MOC Mac na bango ng buhok ng dalaga na hinaluan ng pawis mula sa maghapong pagtatrabaho. Ibang-iba ito sa mamahaling pabango ng mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ito ay amoy ng pagod, amoy ng pagsasakripisyo, amoy ng katotohanan. Matapos ang mahabang sandali ng pagpupunyagi, matagumpay na nailatag ni Waina si Lorenzo sa malambot na kama. Hingal na hingal ang dalaga, ngunit hindi siya lumayo. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at malambot na tala. Sir, ang pagbagsak ay hindi isang kasalanan. Lahat tayo ay nadadapa. Pero ang tunay na kahiya-hiya ay ang pagtanggi sa kamay na gustong tumulong sa iyong makabangon muli. Mahinahon niyang sambit habang dahan-dahang hinahaplos ng basang tela ang mga braso ng lalaki upang pakalmahin ang tensyon nito. Nanatiling tahimik si Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang hinahayaan ng dalaga na kuabop ang kanyang mga binti na tila mga trosong walang buhay. Sa bawat pagpiga at paghimas ng mga kamay ni Waina, tila may dumadaloy na init na hindi nagmumula sa tubig, kundi sa purong malasakit na ibinibigay nito. Napansin ni Waina ang unti-unting pagluwag ng kamao ni Lorenzo hanggang sa tuluyan na itong makatulog dahil sa sobrang pagod ng emosyon. Sa gitna malalim na pagkakahimbing, nagsimulang mabalisa si Lorenzo. Ang kanyang muka ay sa pawis at ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan, bakas ang takot mula sa gunitang pilit niyang tinatakasan. Isang madilim na panaginip tungkol sa aksidenteng kumitil sa kanyang kakayahang lumakad ang muling bumabalot sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, ang kanyang malaking kamay ay biglang kumapit ng mahigpit sa manggas ng lumang damit ni Waina, tila isang batang naliligaw na humahanap ng sandigan sa gitna ng dilim. Hindi siya binitawan ni Waina. Nanatili itong nakaupo sa tabi ng kama, hinahayaan ng lalaki na humugot ng lakas mula sa kanyang presensya. Ngunit, ang katahimikan ng madaling araw ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng silid nang walang anumang pasabi. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Waina at Lorenzo. Doon ay nakatayo si Veronica, suot ang kanyang mamahaling damit at ang nakakalasong ng ngiti na biglang naglaho nang makita ang tagpong iyon. Nanigas ang kanyang anyo nang mapansin kung gaano kahigpit ang kapit ng kamay ni Lorenzo sa damit ng hamak na katulong at kung gaano kalapit ang mukha ni Waina sa kanyang mapapangasawa. Isang matinding katangan ang bumalatay sa kanyang mga mata. Sapat na ba ang kislap ng diamante para bawin ang atensyong unti-unti nang nananakaw ng isang babaeng walang kahit na ano? Ang bango and nagmamahaling pabango na amoy rosas at prutas ay agad na sumakop sa silid. Pilit na binubura ang emosimak na bango ng pag-aalaga ni Waina. Lumapit si Veronica na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng patalim. Oh, gising ka na pala, Lorenzo sweetheart. And who is this girl? Bakit hinahayaan niyo ang isang katulong na ganito kalapit sa inyo? Sa isang mabilis at tila hindi sinasadyang galaw, hinawi ni Veronica ang balikat ni Waina upang pumuwesto sa tabi ng kama. Bagamat banayad ang pagkilos, naramdaman ni Waina ang matinding puwersa na nagtulak sa kanya palayo. Isang malinaw na pagpapakita ng teritoryo.
Excuse me girl, you can leave now. Ako na ang mag-aalaga sa fiancé ko. Hindi bagay ang isang tulad mo sa loob ng kwartong ito. Bulong ni Veronica habang nakatalikod kay Lorenzo. Ang kanyang tinig ay tila asukal sa tamis kung papakinggan ng iba. Ngunit para kay Waina, bawat salita ay may dalang lason. Hindi nagtagal ay pumasok din si Doña Celestina. Hawak ang kanyang gintong rosaryo habang naglalakad ng may mataas na noo. Agad na nagmano si Waina bilang tanda ng paggalang, ngunit tiningnan lamang siya ng matanda. Mula ulo hanggang paa na, tila isang dumi sa kanyang malinis na bahay. Winona, huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Masyado ka nang nagiging kampante. Pumunta ka sa kusina at hugasan mo ang lahat ng nagtambak na pinagkainan. Gamitin mo ang malamig na tubig para magising ang diwa mo. At siguraduhin mong kasing kintab ng salamin ang mga yon bago ka magpahinga. Napilitang yumuko si Waina at lumabas, habang naririnig ang masiglang kwentuhan ni na Doña Celestina at Veronica tungkol sa mga darating na piging at mamahaling alahas. Sa loob ng kusina, ang bawat butil ng tubig na bumabagsak sa kanyang mga kamay ay tila yelo sa tindi ng lamig. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mamula at mamanhid, ngunit patuloy siya sa pagkuskos ng mga porselana. Sa gitna ng bulan ng sabon, nakita ni Waina ang sariling refleksyon, isang babaeng pagod, sugatan ng puso, at tila unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga pangarap para sa ama ay tila mga bula sa kanyang harapan, na sa isang maling galaw lamang ay tuluyan ng sasabog at maglalaho sa hangin. Samantala, sa loob ng silid, hindi mapakali si Lorenzo. Ang masayang ingay ni Veronica ay tila isang nakakarinding ingay na sumusugat sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa magandang mukha ng kanyang fiancé, kundi sa pinto kung saan huling lumabas ang gay-go na anyo ni Waina. May kung anong kulang sa kanyang paligid na hindi kayang punan ng yaman o ganda ni Veronica. Nang minsang lumabas si Doña Celestina para sa kanyang merienda, mabilis na kinuha ni Veronica ang chart ng medical na tala ni Lorenzo na nakapatong sa mesa. Binasa niya ang bawat detalye ng pinsala sa mga binti ng lalaki. Isang mapait at nakakalukong nanggisi ang gumuhit sa kanyang mga labi nang makumpirma ang isang lihim na impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan ni Lorenzo. Isang katotohanang balak niyang gamitin para sa sariling kapakanan. Ngunit, bago pa man niya may balik ang papel, uminit ang ulo ni Lorenzo sa sobrang pagkaburyong. Umalis ka na, Veronica. I want to be alone. Ayoko nang maingay. Ayoko nang amoy mo. Ang kanyang pagsigaw ay nagpadapa sa katahimikan ng mansyon. Sa sobrang gulat at takot, napilitang lumabas si Veronica. Ngunit bago niya tuluyang isara ang pinto, lumingon siya patungo sa kusina kung saan naroon si Waina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding selos at puot, isang panunumpa na gagawin niya ang lahat para siguraduhin ang babaeng iyon ay hindi na muling makakapasok sa buhay ng kanyang bilyonaryong katuwang. Nang muling bumalik ang katahimikan sa malawak na silid, tila ba huminto rin ang mabilis na pag-ikot ng mundo para kay Lorenzo. Wala na ang maingay na boses ni Veronica at ang mabigat na presensya ng kanyang ina. Ang tanging natira ay ang mahinang paghinga ni Waina habang maingat nitong inaayos ang mga gamot sa ibabaw ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi tiningnan ni Lorenzo ang dalaga bilang isang katulong na biktima ng kanyang galit, kundi bilang isang tao. Waina, maaari ba kitang tanungin? Mahinahon at halos pabulong na wika ni Lorenzo. Ang kanyang tinig ay wala na ang matalim na talim ng panunuri. Tell me about your home. Ano ang ginagawa mo sa Samar bago ka napunta sa impyernong ito? Napatigil si Waina sa kanyang ginagawa. Isang bahagyang gulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapayapang liwanag. Sinimulan niyang ikwento ang amoy ng dagat tuwing madaling araw, ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga pampang na tila isang oyayi, at ang kanyang amang masayang bumabalik mula sa laot, dala ang mga sariwang huli. Habang nagsasalita,
Isang bihirang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Waina. Isang ngiti na tila isang sinag ng araw na pumasok sa madilim at malamig na kwarto. Namangha si Lorenzo. Sa gitna ng lahat ng hirap na ibinigay niya rito, may ganito pa palang kagandahang natitira sa loob ng dalaga. Ngunit, ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang langit sa labas ay biglang binalot ng makakapal at maitim na ulap, at isang mabigat na dagundong ang yumanig sa mga bintana ng mansyon na nagpapahiwatig ng paparating na malakas na bagyo. Ang bawat liwanag ng kidlat na gumuguhit sa langit ay tila isang mitya na nagpasiklab sa matinding takot sa loob ni Lorenzo. Ang kanyang paghinga ay bumilis at naging gipit. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot habang bumabalik sa kanyang isip ang gabing dumanak ang dugo sa semento. Ang trauma ng aksidente ay muling sumasakal sa kanya. Hindi nagatubili si Waina. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang dalawang nanginginig na kamay ni Lorenzo. Upang pakalmahin ang lalaki, dahan-dahan niyang inilapat ang malaking palad nito sa kanyang sariling pisngi. Ang init ni balat ni Waina at ang lambot ng kanyang pagkakahawak ay nagsilbing angkla ni Lorenzo sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Sa napakalapit na distansya, naramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa at ang mabilis na pintig ng kanilang mga puso na tila nag-uusap sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman at pagkakaiba ng kanilang antas sa buhay ay naglaho. Dalawang kaluluwa lamang silang naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Nang dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Lorenzo, hindi niya agad binawi ang kanyang kamay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang hinlalaki upang marahang haplusin ang isang maliit na bahid ng uling sa noo ni Waina na nakuha nito sa kusina. Ang simpleng haplos na yon ay punong-puno ng pag-iingat at hindi maipaliwanag na lambot. Ang kauna-unahang pagkakataon na ipinakita ni Lorenzo na mahalaga sa kanya ang kapakanan ng dalaga. Ngunit sa labas ng silid, ang kadiliman ay may iba pang plano. Si Mateo, ang pinsan ni Lorenzo, na may mapanganib na ambisyon, ay kasalukuyang kausap ni Doña Celestina sa library. Ang kanilang mga tinig ay mababa at puno ng mga plano tungkol sa paglipat ng kapangyarihan sa korporasyon, habang ang mga mata ni Mateo ay tila isang ahas na nag-aabang ng tamang pagkakataon upang manuklaw. Matapos ang madamdaming sandali sa silid ni Lorenzo, lumabas si Waina upang kumuha ng mainit na tubig. Habang inaayos niya ang kanyang lumang apron, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang isang lukot na piraso ng papel. Nang buksan niya ito, ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa tindi ng takot. Nakasulat doon ang isang malupit na banta. Matuto kang lumugar, hampas lupa. Kung hindi mo lalayuan si Lorenzo, sisiguraduhin naming ang ama mo sa probinsya ang magbabayad ng lahat ng kasalanan mo. Ang papel ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila nagiging tunog ng isang paparating na trahedya na hindi niya alam kung paano matatakasan. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang telepono ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng kadiliman ng gabi. Habang binabasa ni Waina ang mensahe mula sa Samar, ang kanyang dibdib ay tila binabayo ng isang hindi nakikitang martilyo. Kritikal ang kanyang ama. Kailangan ng 50,000 piso para sa operasyon bago sumikat ang araw. Kung hindi ay tuluyan na itong mawawala sa kanya. Ang bawat sentimo na kanyang naipon mula sa pagtitinda ng kakanin ay hindi sapat at ang kanyang sahod sa mansyon ay nanatiling nakagapos sa mga kamay ni Doña Celestina. Sa gitna ng desperasyon, naglakad si Waina patungo sa silid-aklatan kung saan naroon ang matandang Donya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang bawat paghakbang ay tila paghila sa isang tanikala ng kahihiyan. Madam, nagsusumamo po ako. Ang tatay ko po. Kailangan ko lang po ng kaunting paunang bayad sa aking sahod. Ang panginginig ng kanyang tinig ay sapat na upang malunod ang sinumang may puso. Ngunit si Doña Celestina ay hindi man lamang nag-angat ng tingin mula sa kanyang binabasang libro ng mga dasal.
Ang kapal ng mukha mong humingi ng pera pagkatapos ng lahat ng pagkain at matitirhan na ibinigay ko sa'yo. Ang pananatili mo rito ay isang utang na loob na hindi mo mababayaran ng kahit anong halaga ng pagtatrabaho. Ang malamig na tugon ng matanda. Ang bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo sa likod ni Waina. Umalis ka sa harap ko bago ko pa makalimutang kailangan ka ng anak ko. Bumalik si Wina sa silid ni Lorenzo. Umasang baka dito ay makakahanap siya ng tulong. Ngunit ang lalaki ay mahimbing na natutulog dahil sa tindi ng mga gamot na pampakalma. Habang pinagmamasdan niya ang mapayapang mukha nito, ang puso ni Waina ay nahati sa dalawa. Ang kanyang pagmamahal sa ama at ang kanyang dignidad bilang isang Samarenya ay nagtutunggali. Hindi niya magawang gisingin ang lalaking kamakailan lamang ay nagsimulang magpakita ng kabutihan sa kanya para lamang hingan ng pera. Ayaw niyang isipin ni Lorenzo na tama ang hinala nito noong una na siya ay lumalapit lamang dahil sa kayamanan. Sa kanyang paglabas sa pasilyo, sinalubong siya ni Veronica. Ang dalaga ay tila isang anghel sa puting bestida, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Narinig ko ang lahat, Waina. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad ni Tita Celestina. Intindido ko ang hirap ng isang anak. Malambot na wika ni Veronica habang hinahawakan ang balikat ni Waina. Kinuha niya ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag. Narito ang 50,000 piso. Ibibigay ko ito sa driver ko ngayon din para ihatid sa ospital ng tatay mo. Gusto ko lang na makapag-focus ka sa pag-aalaga kay Lorenzo. Sa gitna ang gilabis na pasasalamat at kawalan ng pag-asa, hindi napansin ni Waina ang patibong. Inabot niya ang kanyang huling 5,000 piso na ipon, ang tanging perang natitira sa kanya, at ibinigay ito kay Veronica bilang tanda ng kanyang katapatan. Upang ipakita ang kanyang wagas na pasasalamat, lumuhod si Waina at hinalikan ng kamay ni Veronica. Hinahayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa mamahaling balat ng Donya. Sa sandaling iyon, ibinigay ni Waina ang kanyang buong tiwala sa babaeng lihim na nagnanais ng kanyang pagbagsak. Ngunit pagtalikod na pagtalikod ni Waina, ang maamong mukha ni Veronica ay mabilis na nagbago. Pumasok siya sa kanyang kotse at tiningnan ang papel kung saan nakasulat ang pangalan ng ospital at ng ama ni Waina. Gamit ang kanyang mga daliring may mamahaling manicure, marahan niyang pinunit-punit ang papel hanggang sa maging maliliit na piraso at itinapon ang mga ito sa bintana habang humaharurot ang sasakyan papalayo. Ang makapal na pera na ipinangako niya ay nanatili sa loob ng kanyang bag habang ang driver ay nakatanggap ng utos na pumunta sa isang mamahaling butik sa halip na sa terminal ng bus patungong probinsya. Ang tanging tunog na naiwan sa paligid ay ang mahinang pag-andar ng makina, habang ang buhay ng isang matanda sa Samar ay unti-unti nang nauubos sa gitna ng isang nakakarimarimar na kasinungalingan. Ang umaga sa mansion ng mga Madrigal ay tila nagbago ng kulay para kay Waina. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang bigat na tila isang malaking bato sa kanyang dibdib ay pansamantalang gumaan. Naniniwala siyang ang perang ipinagkatiwala niya kay Veronica ay nasa kamay na ng mga doktor sa Samar. Habang nagpupunas siya ng mga muebles sa malawak na pasilyo, mahina siyang humuhuni ng isang lumang awiting bayan mula sa kanyang probinsya, isang himig ng pasasalamat at pag-asa. Ang masayang aura ni Waina ay hindi nakalagpas sa mapanuring mga mata ni Lorenzo. Habang inaalalayan siya ng dalaga, para sa kanyang pang-umagang ehersisyo, napansin ng bilyonaryo ang kislap sa mga mata nito na matagal nang nawala dahil sa labis na pagtatrabaho at pag-aalala. You look different today, Waina. Parang nabawasan ang pasan mong problema. Puna ni Lorenzo, ang kanyang tinig ay wala na ang dati nitong talim at napalitan ng isang mahinahong kuryosidad. Opo. Sir. Malaki po ang pasasalamat ko dahil may mabubuting tao pa rin na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Nakangiting sagot ni Waina habang maingat na inilalagay ang mga braso ni Lorenzo sa kanyang mga balikat
upang tulungan itong tumayo. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat kay Veronica, linggid sa kanyang kaalaman na ang kanyang pasasalamat ay nakatirik sa isang pundasyong gawa sa buhangin at kasinungalingan. Dahil sa positibong enerhiyang hatid ni Waina, tila nagkaroon din ng bagong lakas si Lorenzo. Sa loob ng ilang linggo, ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang tumayo nang hindi gumagamit ng saklay, kundi ang suporta lamang ng mga bisig ng dalaga. "Kaya ko na, Waina. Just hold me steady." Determinadong wika ni Lorenzo. Ramdam ni Waina ang tension sa mga kalamnan ng lalaki. Ang bawat sentimetro ng pag-angat nito ay isang labanan ng kalooban laban sa mahinang pangangatawan. Ngunit sa isang iglap, nawalan ng balanse si Lorenzo. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Hina at ang bigat ng kanyang katawan ay tuluyang bumagsak. Dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Waina, nadamay ang dalaga sa pagtumba. Ang malambot at makapal na kutsyon ng malaking kama ang sumalo sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, natagpuan ni Waina ang kanyang sarili na nasa ilalim ni Lorenzo. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada lamang ang layo sa isa't isa. Ang mundo ay tila huminto sa pagginog. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mabilis at malakas na pintig ng kanilang mga puso na tila nagkakarera sa tindi ng kaba at emosyon. Ang init ng hininga ni Lorenzo ay dumadampi sa balat ni Waina, nagdadala ng isang kakaibang kilabot na hindi niya kailanman naramdaman. Tumingin si Lorenzo sa malalalim at tapat na mga mata ni Waina at sa sandaling iyon, ang kanyang hangarin na protektahan ng dalaga ay lalong nag-alab. Ang kanyang kamay ay kusang gumalaw upang hawiin ang isang takas na hibla ng buhok sa mukha ni Waina. Isang haplos na punong-puno ng paghanga at pagnanasa na hindi nangangailangan ng anumang salita. Gayunpaman, ang mahiwagang sandaling iyon ay biglang nabasag ng isang malamig na presensya mula sa pintuan. Nakatayo roon si Veronica, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang mamahaling bag habang pinagmamasdan ang tagpo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader sa tindi ng selos at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na tila handang lamunin ang buong silid. Ang kanyang pagkukunwari bilang isang mabuting kaibigan kay Waina ay unti-unti nang natutunaw, napapalitan ng isang mapanganib na desisyon na wakasan na ang anumang ugnayan na namumuo sa pagitan ng kanyang fiancé at ng hamak na katulong. Lalong lumalim ang kadiliman sa kalooban ni Veronica nang maisip niya na ang perang ginamit niya para linlangin si Waina ay hindi sapat para pigilan ang puso ni Lorenzo na tumibok para sa iba. Habang dahan-dahang tumatayo ang dalawa sa kama na puno ng pagkakailang, isang madilim na plano ang muling nabuo sa isip ng dalaga. Ang huwad na pag-asang ibinigay niya kay Waina ay malapit na niyang gawing isang bangungot na hinding-hindi nito malilimutan. Ang katahimikan ng madaling araw sa mansyon ay tila isang mapayapang kumot na bumabalot sa buong paligid. Ngunit para kay Waina, ito ang oras ng kanyang pinakamasayang panalangin. Habang maingat niyang inaayos ang mga gamit sa silid ni Lorenzo, muli niyang tiningnan ang kanyang telepono, hinihintay ang isang tawag o mensahe mula sa Samar na magsasabing maayos na ang operasyon ng kanyang ama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Iniisip na sa mga sandaling iyon, ang kanyang ama ay dahan-dahan nang bumabangon mula sa bingit ng kamatayan dahil sa tulong na akala niya ay dumating. Ngunit, ang kapayapaang ito ay biglang napunit nang magliwanag ang screen ng kanyang telepono sa gitna ng madilim na sulok. Isang tawag mula sa kanilang kapitbahay sa probinsya ang bumungad sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Waina ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri habang pinipindot ang sagot. Ang boses sa kabilang linya ay hindi puno ng kagalakan, kundi ng mga hikbi at gipit na paghinga na tila may dalang malagim na balita. "Waina, wala na ang tatay mo. Hindi siya umabot sa operasyon." Ang mga salitang yon ay tila mga palasong may lason na direktang tumama sa puso ng dalaga. "Hinitay namin ang sinasabi mong pera, Waina.
pero walang dumating. Siningil kami ng ospital, pero wala kaming maibayad kaya hindi siya naisagawaan ng lunas. Pasensya na anak, wala na si Mang Teodoro. Ang telepono ay dahan-dahang nadulas mula sa kamay ni Waina. Ang tunog ng pagtama nito sa matigas na sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang buhay na nagkakapira-piraso. Ang lahat ng kulay sa paligid niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabuling na kadiliman. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging semento na pumupuno sa kanyang baga. Ang kanyang mga binti ay tuluyang nanghina at dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay humalik sa malamig na marmol nang walang anumang pakiramdam. Walang lumabas na sigaw sa kanyang mga labi. Ang tindi ng pighati ay masyadong malalim para sa isang simpleng pag-iyak. Ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa isang tahimik na paghikbi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang kanyang puso na tuluyang sumabog. Ang sakit ay hindi lamang nasa kanyang isipan. Ito ay isang pisikal na pagkapunit ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Waina ay tuluyan ng gumuho. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng isang malawak at malupit na disyerto. Nagising si Lorenzo mula sa malakas na paghingal at mahinang hagulgol na nagmumula sa paanan ng kanyang kama. Nang makita niya si Waina na nakakulot ang katawan sa sahig, tila isang sugatang ibon na hindi na makalipad, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang sariling dibdib. Sinubukan niyang abutin ang dalaga. Pilit na inuunat ang kanyang mga kamay mula sa higaan, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na bangin dahil sa kanyang kalagayan. Waina, anong ginangyari? Please talk to me. Pagsusuma mo ni Lorenzo, ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-alala na hindi pa niya kailanman naipakita sa sinuman. Sa gitna ng kanyang sariling pagdurusa, kinuha ni Lorenzo ang kanyang makapal na tsinelas at marahan itong inilapag sa balikat ni Waina, isang maliit at tanging paraan na magagawa niya upang iparamdam ang kanyang presensya. Ngunit si Waina ay nanatiling walang kibo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy ng walang tigil. Ang bawat patak ng luha ay isang alaala ng kanyang amang namatay nang mag-isa, nang walang sapat na gamot at nang may pusong puno ng pangungulila sa kanyang anak. Ang kadiliman ng gabi ay lalong naging mabigat nang maisip ni Waina ang isang nakakasakal na katotohanan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang tiwala kay Veronica. Kung ang pera ay hindi nakarating, nasaan ito? Bakit siya pinangakuan ng buhay kung ang kapalit ay ang pinakamasakit na uri ng kamatayan? Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mabuo sa ilalim ng kanyang pighati. Isang apoy na magsisilbing gabay niya upang hanapin ang katotohanan sa likod ng malagim na pagtataksil na ito. Buti na lang at hindi nakarating ang pera, tita. Isang malaking istorbo lang ang matandang yon sa plano natin para kay Lorenzo. At least now, wala na siyang rason para humingi ng pera o umuwi ng probinsya. Ang boses ni Veronica ay puno ng kutyang humalo sa usok ng mainit na tsa sa loob ng silid. Sa labas ng nakapinid na pinto, napatigil ang mundo ni Waina. Hawak niya ang isang pilak na tray kung saan mainggat niyang inihanda. Ang paboritong kakanin ni Doña Celestina, isang munting paraan sana ng pasasalamat dahil sa akala niyang kabutihan ng mga ito. Ang tamis ng asukal sa ibabaw ng kakanin ay tila naging lason sa kanyang paningin. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng tinuring niyang tagapagligtas ay tila isang matalim na labahan na unti-unting humihiwa sa kanyang puso. You did the right thing, Hija. Isang hampas lupa lang yon. Ang mga tulad nila ay parang damo na kailangang bunutin bago pa makasira sa ating bakuran. Ngayong wala na ang tatay niya, mas madali na nating makokontrol ang babaeng yan. It's for her own good, para matuto siyang lumugar sa mundong ito. Dagdag ni Doña Celestina, ang tinig ay malamig at walang bahid ng pagsisisi.
Tila ba ang buhay ng isang ama ay wala pang halaga ng isang pirasong alahas. Naramdaman ni Wina ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri hanggang sa ang tray na hawak niya ay magsimulang manginig ng walang kontrol. Ang kanyang lalamunan ay tila binabalot ng makapal na tinik. Hinaharangan ang bawat paghinga na nais niyang pakawalan. Ang mainit na likido ng tsa sa loob ng tasa ay bahagyang tumapon sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakangilong lamig na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay punong-puno ng pighati, ay binalot ng isang kakaibang uri ng apoy, isang apoy na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kawalang katarungan. Paano nila nagawang paglaruan ang huling sandali ng isang matandang naghihintay ng lunas? Paano nagawang sikmuraan ng isang babaeng nagdarasal ng rosaryo tuwing umaga ang pumatay sa pag-asa ng isang anak? Ang bawat alaala ng kanyang amang nakatingin sa kawalan, umaasa sa perang hindi kailanman darating, ay muling bumisita sa kanyang isipan, tila mga multong humihingi ng katarungan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang mga kamay hanggang sa magsimula itong mamula. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na idinulot ng kanilang pagtataksil. Ang bawat piraso ng kanyang dignidad na pilit niyang pinangalagaan ay tila isa-isang natituklap sa kanyang katawan. Hindi na siya ang Wina na tahimik na tumatanggap ng buyaw. Hindi na siya ang dalagang sapat na ang makita ang kanyang ama na humihinga. Ang Wina na nakatayo sa labas ng pintong iyon ay isang babaeng wala nang natitirang mawawala. Ang bawat butil ng luha na pumatak sa tray ay naging patunay ng kanyang panunumpa na hindi siya papayag na ang kamatayan ng kanyang ama ay maging isang biro lamang sa ilalim ng kanilang marangyang bubong. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na marmol ay hindi nilikha ng aksidente, kundi ng isang desisyong tapusin na ang lahat ng pagpapanggap. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng amo, ay nag-apoy sa tindi ng puot. Wala na ang takot, wala na ang utang na loob. Ang tanging natitira ay ang kailangan niyang pagbabayarin ang mga demonyong nagtatago sa likod ng mamahaling sutla at gintong alahas. Hindi na siya nag-atubili. Gamit ang kanyang buong lakas, itinulak ni Wina ang malaking pinto ng silid-aklatan. Ang pagbukas ng pinto ay naglikha ng isang malakas na pagtama sa pader. Isang babala na ang bagyong kinatatakutan ng lahat ay narito na. Tumambad sa kanya ang gulat na mukha ni Veronica na may hawak pang tsaa at ang matikas na tindig ni Doña Celestina na biglang napatayo sa gitna ng kanyang pagngisi. Tumingin si Wina ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang kanyang tinig ay galing sa pinakaibutod ng kanyang nagdurugong puso. Bakit? Ang nag-iisang salitang iyon ay tila isang sumpa na bumalot sa buong silid, nag-iiwan ng isang nakakabinging katanungan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang anak na ninakawan ng huling pagkakataong maisalba ang kanyang ama? Ang bawat hibla ng tela ng kanyang uniforme ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa leeg ni Wina habang nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang marangyang paligid na dati ay nagpabilib sa kanya ay nagmukla na, ngayong isang libingan ng dangal at katotohanan. Tumingin siya kay Doña Celestina na sa kabila ng gulat ay nagawa pang ayusin ang kanyang maruming pag-upo, at kay Veronica na tila isang batang huling naglalaro ng apoy. Ano ang ginagawa mo rito, Winona? Ang pagpasok ng walang pahintulot ay isang kawalan ng respeto na hindi ko palalampasin. Ang boses ni Doña Celestina ay muling bumalik sa kanyang nakasanayang talim. Tila ba siya pa ang biktima sa pagkakataong ito? Huwag mong kalimutan na sa bahay na ito, ikaw ay isa lamang tagapaglingkod. Ay isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Wina. Isang tunog na puno ng pait na nagpadapa sa lahat ng kanyang nakaraang pagtitiis. Tagapaglingkod? O baka ang ibig niyo pong sabihin ay biktima? Pinaglaruan niyo ang buhay ng tatay ko na parang isang biro. Ibinigay ko sa inyo ang huling sentimo na meron ako, ang huling tiwala na itinabi ko para sa pamilyang ito. Pero ano ang ginawa niyo?
Hinayaan niyo siyang mamatay ng mag-isa habang tumatawa kayo rito sa loob ng palasyo niyo. You're overreacting, girl. It's just a small amount of money. Namatay ang tatay mo dahil mahina na siya, hindi dahil sa amin. Pangangatwiran ni Veronica habang pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapanuyang ngiti. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay upang sampalin si Wina bilang ganti sa kawalan ng galang nito. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, sinalo ni Wina ang bisig ng dalaga. Mahigpit ang pagkakahawak ni Wina, Angie kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ni Veronica. Sapat na upang maramdaman nito ang tindi ng kanyang galit. Huwag mo na akong susubukan muli, Veronica. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa akin ay magsisilbing sumpa sa bawat gamit na bibilhin mo. Mahinang ngunit mariing bitaw ni Wina bago niya marahas na binitawan ang kamay ng dalaga. Humarap muli si Wina kay Doña Celestina. Sa harap ng dalawang babaeng tinitingala ng lipunan, dahan-dahan niyang kinalas ang buhol ng kanyang puting apron. Ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad, tila isang reyna na naghuhubad ng kanyang mga tanikala. Inihulog niya ang uniforme sa sahig, sa tabi ng tray na kanina lang ay naglalaman ng kanyang pagmamalasakit. Pagkatapos, kinuha niya ang ilang piraso ng perang inihagis sa kanya ni Celestina noong nakaraang buwan at buong lakas na isinaboy ang mga ito sa mukha ng matanda. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang lumipad sa hangin, tila mga tuyong dahon na bumabagsak sa isang maruming sapa. Busog na po ako sa limos niyo, madam. Ang utang na loob na sinasabi niyo, bayad na po yon nang mamatay ang tatay ko dahil sa inyo. Mula sa araw na ito, wala na kayong hawak sa akin. Deklarasyon ni Wina. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang bagong natuklasang kalayaan. Tinalikuran ni Wina ang silid ng hindi man lamang lumilingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa marangyang bahagi ng mansyon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na pasanin. Sa labas, ang langit ay tuluyan ng bumigay. Ang ulan ay magsak ng may matinding hagupit, tila nakikiramay sa pait na nararamdaman ng kanyang puso. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas ng dumi ng lahat ng pagtitiis na naranasan niya sa loob ng tahanang iyon. Sa itaas, sa bintana ng kanyang silid, pilit na inuunat ni Lorenzo ang kanyang mga kamay sa salamin. Nakita niya ang gaygo na anyo ni Wina na naglalakad sa gitna ng malakas na ulan, palayo sa kanya, palayo sa mundong ito. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng sakit at kawalan ng magawa. Isang malakas na pagsigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Tinatawag ang pangalan ng dalaga, ngunit ang tunog ay nilamon lamang ng hagulgol ng hangin at ang walang tigil na pagbagsak ng ulan sa bubong. Naiwan si Lorenzo na nakadapa sa sahig ng kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng bintana habang pinagmamasdan ang huling anino ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ang tanging naiwan sa silid ay ang nakakabinging katahimikan ng isang pag-alis na wala nang balikan at ang isang katanungang bumabalot sa dilim. May pag-asa pa bang muling magtagpo ang dalawang mundong winasak ng sarili nilang pamilya? Ang magahikbini, Manang Rosa, ay tila mga patak ng asido sa sugatang puso ni Lorenzo, habang ang matanda ay nakaluhod sa gilid ng kanyang kama. Sa gitna ng garalgal na tinig at basang mga mata, isiniwalat ng mayordoma ang lahat. Ang tungkol sa 50,000 piso, ang pagmakaawa ni Wina kay Doña Celestina, ang tusong paglalaro ni Veronica sa pera, at ang malagim na balita mula sa Samar. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa kaluluwa ni Lorenzo. Daman niya ang isang nakakangilong lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan na sinundan ng isang nag-aalab na init na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bilyonaryong dati ay puno ng pag-aalinlangan ay tila nagising sa isang mahabang bangunggot. Ang kanyang pamilya, ang mga taong may parehong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ay napatunayang mga kulasisi na walang ibang alam, kundi ang lumapa ng buhay ng iba para sa sariling interes.
Isang matinding pagbabago ang naganap sa mga mata ni Lorenzo. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Sa harap ng katotohanan, ang kanyang kapansanan ay hindi na naging hadlang, kundi isang mitya para sa kanyang paghihiganti. Gamit ang kanyang nanginginig ngunit malakas na mga braso, pilit niyang inabot ang telepono sa ilalim ng kanyang unan. Paulo! Ang boses ni Lorenzo ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig at walang bahid ng emosyon nang sagutin ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Ang tawag. I need you to work silently. Gusto ko ang lahat ng records ng bank accounts ni Veronica sa nakaraang buwan. Lahat ng CCTV footage sa pasilyo ng mansyon. At Paulo, hanapin mo ang lahat ng transaksyon sa pagitan ni Mateo at ng mga tauhan niya. Don't leave any stone unturned. It's time to clean the house. Habang ang gabi ay lumalalim, ang mansyon ay binalot ng isang mapanganib na katahimikan. Sa kabilang bahagi ng bahay, maririnig ang mahinang tunog ng paglipat ng mga pahina ng mga fashion magazine, habang sina Doña Celestina at Veronica ay masayang pumipili ng mga disenyo para sa darating na engranding engagement party. Ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na sumusugat sa hangin. Hindi nila alam na ang lalaking inaakala nilang kontrolado nila ay unti-unti nang naghahanda ng kanilang sariling libingan. Hindi alintana ni Lorenzo ang kirot sa kanyang mga binti. Habang pilit niyang inuunat ang mga ito, ginagamit ang bawat hibla ng kanyang willpower upang muling makaramdam. Ang kanyang galit para sa kanyang ina at kay Veronica ay naging isang uri ng gamot na mas mabisa pa sa anumang ibinibigay ng mga doktor. Sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Waina na umiiyak sa gitna ng ulan ang nagsisilbing lakas niya. Kinuha ni Lorenzo ang isang maliit na bagay na naiwan ni Waina sa ilalim ng kama, isang lumang suklay na gawa sa kahoy na may ilang takas na hibla ng buhok ng dalaga. Mahigpit niya itong hinawakan hanggang sa bumaon ang mga ngipin nito sa kanyang palad. Winona, pangako, babayaran nila ang bawat butil ng luha mo. I will tear down this empire just to give you the justice you deserve. Bulong niya sa kadiliman. Nang sumikat ang araw, ang sikat ng liwanag ay tumama sa isang envelope na inilapag ni Paulo sa ibabaw ng mesa ni Lorenzo. Nakasulat doon ang lahat ng katibayan ng pagkaganid at pagtataksil ni Mateo at Veronica. Ang bawat dokumento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga ambisyon. Tumingin si Lorenzo sa salamin. Wala na ang mahinang lalaki sa wheelchair. Ang nakikita niya ngayon ay isang halimaw na nilikha ng kanilang sariling kalupitan, handang sumalubong sa kanila sa gitna ng kanilang pinakainasam na tagumpay. Ang marangyang bulwagan ng Grand Hotel ay binabalot ng nakakasilaw na ningning ng libu-libong kristal mula sa mga chandelier. Tila ba sinusubukang itago ng liwanag ang bulok na katotohanang nakakubli sa likod ng mga ngiti ng mga piling panauhin. Nakasuot si Veronica ng isang mamahaling puting bestida na pinalamutian ng mga diamante, habang si Doña Celestina ay buong pagmamalaking tumatanggap ng mga papuri mula sa mga kapwa nito elitista. Ang bawat halakhak at kislap ng mga baso ng alak ay tila isang pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa pagpapaalis sa taong itinuturing nilang dumi sa kanilang marangal na pangalan. Sa gitna ng kasiyahan, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Lorenzo sa kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang anyo ay hindi na tulad ng isang biktima. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng asero, at ang kanyang mukha ay tila isang pader na hindi matitibag. Agad siyang sinalubong ni Veronica na may kasamang yakap na puno ng kaplastikan para sa mga kamera ng media. Sweetheart, you're finally here. Hinihintay na tayo ng lahat para sa ating announcement. Malambing na bulong ng dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman na ang bawat sandaling ito ay ang simula ng kanyang wakas. Tumuloy si Lorenzo sa gitna ng entablado. Sa halip na kuhanin ang singsing mula sa kanyang bulsa, itinaas niya ang isang maliit na remote control. Sa isang marahang pagpindot, ang malaking screen sa likuran niya, na dapat ay magpapakita ng kanilang mga larawan, ay biglang nagbago. Ang marahas na boses ni
Veronica sa isang voice recording ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang boses kung saan ipinagmamalaki niya kung paano niya ninakawan ng pag-asa ang isang nagdadalamhating anak at kung paano niya pinunit ang mga resibo ng ospital. Ang katahimikan sa buong sulyap ay naging nakakabingi. Ang mga panauhin ay napatigil sa kanilang pagkain. Ang mga kamera ay hindi huminto sa pag-record ng bawat segundo ng kahihiyan ni Veronica. Kasunod nito ay ang mga dokumentong nagpapakita ng ilegal na transaksyon sa pagitan ni Mateo at Veronica upang manipulahin ang pondo ng kumpanya at ang ebidensya ng pagpapakana sa aksidenteng muntik ng ikamatay ni Lorenzo. Ang mukha ni Veronica ay naging kasing puti ng kanyang damit habang si Doña Celestina ay tila nawalan ng hangin sa tindi ng pagkagulat at kahihiyan sa harap ng buong alta sosyedad. Ang babaeng ito na tinatawag ninyong perpektong asawa ay ang parehong babaeng pumatay sa huling pag-asa ng isang matandang naghihingalo para lamang sa isang bagong bag. Ang tinig ni Lorenzo ay tila isang hatol ng hukom na dumadagundong sa bawat sulok ng silid. At ang pamilyang Madrigal na labis ninyong tinitingala ay binuo sa itaas ng mga kasinungalingan at dugo ng mga inosente. Sa gitna kaguluhan, pumasok ang mga operatiba ng pulisya upang arestuhin sina Mateo at Veronica. Habang sinusubukan ni Veronica na magmakaawa, tinalikuran siya ni Lorenzo ng walang anumang awa. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay nangyari nang bitawan ni Lorenzo ang mga hawakan ng kanyang wheelchair gamit ang matinding lakas ng loob at ang galit na nagsilbing kanyang lakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ngunit nananatiling matatag. Sa harap din ng kanyang ina na umiyak sa sahig dahil sa nawalang karangalan, tinanggal ni Lorenzo ang kanyang mamahaling relo at inihagis ito sa paanan ni Doña Celestina. Mula sa araw na ito, hindi na ako isang Madrigal. Ibinabalik ko sa inyo ang inyong yaman na walang kwenta. Pupunta ako sa kaisa-isang lugar kung saan matatagpuan ang tunay na kaluluwa. Deklarasyon ni Lorenzo bago siya naglakad nang may pagsisikap ngunit may dangal palabas ng bulwagan. Iniwan niya ang ingay ng mga iskandalo at ang mga plastik na liwanag ng syudad. Ang kanyang puso ay nakatuon na lamang sa isang malayong probinsya kung saan naghihintay ang tanging babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang hangin sa dalampasigan ng summer ay may dalang amoy ng asin at tuyong damo. Isang pamilyar na samyo na nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa sugatang puso ni Wina. Lumipas ang ilang buwan mula nang lisanin niya ang impyerno ng Maynila. Sa tulong ng mga kapitbahay at sa kaunting natitirang lakas ng kanyang kalooban, nakapagtayo siya ng isang maliit na bahay kalinga, isang payak na silungan para sa mga matatandang inabandona at walang mauwian. Ito ang kanyang paraan ng paghilom, ang ialay sa ibang mga magulang ang pag-aaruga na hindi na niya nagawang ibigay sa sariling ama. Isang hapon, habang abala si Wina sa pag-aayos ng mga tuyong dahon sa bakuran, napatigil siya nang makita ang isang bulto ng lalaki sa hindi kalayuan. Nakatayo ito sa tapat ng ginagawang karugtong ng silungan. May pasan-pasan na mabigat na sako ng semento. Ang kanyang suot na puting kamiseta ay basang-basa ng pawis at may mga bahid ng alikabok, malayo sa mamahaling sutla na dati nitong nakasanayan. Nang dahan-dahan nitong ibaba ang sako sa tuyong lupa, doon lamang nakita ni Wina ang mukha ng lalaki, si Lorenzo. Hindi na siya ang bilyonaryong nakaupo sa trono ng kapangyarihan. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim dahil sa tindi ng sikat ng araw sa probinsya at ang kanyang mga galaw ay may bakas pa rin ng bahagyang pag-ika. Ngunit puno ng determinasyon. Hindi siya lumapit ng may dalang mga regalo o pangako ng kayamanan. Nanatili lamang siyang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang uri ng pag-asang tanging ang mga taong nawalan ng lahat ang makakaunawa. Tumingin si Wina sa kanya ng diretso, ngunit wala siyang ipinakitang anumang emosyon. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato na hinubog ng pait at pighati. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip,
Tinalikuran niya ang lalaki na tila ba isa lamang itong estranghero na nagkataong dumaan sa kanyang harapan. Ang katahimikan ni Waina ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o mura. Isang malinaw na mensahe na ang sugat na iniwan ng nakaraan ay hindi basta-basta mapapawi ng isang pagkakataon. Sir, tapos na po ang oras ng trabaho. Maaari na kayong magpahinga. Ang boses ng kapatas ng konstruksyon ay bumasag sa tensyon. Tumango lamang si Lorenzo at kinuha ang kanyang lumang botelya ng tubig. Sa halip na sumakay sa isang mamahaling sasakyan, naupo lamang siya sa isang pirasong kahoy sa tabi ng kalsada. Pinupunasan ang kanyang noo gamit ang isang maduming bimpo. Nakita ni Waina mula sa bintana kung paano marahang hinahaplos ni Lorenzo ang kanyang nananakit na mga binti. Ang mga binting pilit niyang pinatitibay para lamang makasabay sa bawat hakbang ng dalaga. Hindi nagpunta si Lorenzo sa Samar upang bawiin ang kanyang posisyon sa buhay ni Waina. Naroon siya bilang isang simpleng manggagawa, isang taong handang gamitin ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at pera lang ang hawak upang magbuhat ng mga mabibigat na materyales para sa pangarap ni Waina. Gusto niyang ipakita na ang kanyang pagbabago ay hindi isang palabas, kundi isang sakripisyo. Isang gabi, habang ang ulan ay banayad na pumapatak sa mga dahon ng saging, nakita ni Waina si Lorenzo na natutulog sa isang maliit na kubol malapit sa site. Walang kama, walang aircon, tanging isang manipis na kumot lang ang panangga niya sa lamig. Ang bawat mabigat na paghinga ng lalaki sa gitna ng pagod ay tila isang dalangin ng kapatawaran na pilit na kumakatok sa saradong pinto ng puso ni Waina. Ang katanungan ngayon ay hindi kung babalik pa ang dating Lorenzo, kundi kung ang pag-ibig ba ay sapat na upang itayo ang isang tulay sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa. Winasak ng malupit na tadhana. Ang langit sa Samar ay mabilis na binalot ng kulay abong mga ulap. Tila isang higanting telon na nagbababadya ng isang malupit na pagtatanghal. Ang ihip ng hangin ay naging marahas, humahagupit sa mga dahon ng niyog at nagpapalipad ng mga alikabok sa paligid ng bahay kalinga. Ang dagundong ng malalakas na alon mula sa hindi kalayuan ay tila isang babala na ang paparating na bagyo ay hindi basta-basta. Habang mabilis na inililikas ni Waina ang mga matatanda patungo sa mas matatag na bahagi ng silungan, ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan dahil sa hindi pa tapos na bahagi ng bubungan. Sa gitna lumalakas na ulan, nakita ni Waina si Lorenzo na hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Pilit nitong hinihila ang mga malalaking piraso ng yero upang takpan ang mga butas, kahit na ang kanyang mga binti ay halatang nanginginig na sa pagod at lamig. Sir, pumasok na kayo sa loob. Delikado na ang hangin. Sigaw ni Waina sa gitna ng ingay ng kalikasan. Ngunit umiling lamang si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at pawis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa martilyo at pako. Isang biglaang bugso ng hangin ang naganap. Sapat na lakas upang yanigin ang buong istruktura. Isang malaking piraso ng kahoy na nagsisilbing eksago ay marahas na bumigay mula sa bubungan. Bumubulusok pababa nang walang pasabi patungo sa kinaroroonan ni Waina. Sa isang iglap, tila huminto ang paghinga ng dalaga habang nakatingin sa bumabagsak na panganib. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanya, naramdaman ni Waina ang isang matigas at mainit na katawan na tumulak sa kanya palayo. Si Lorenzo ay mabilis na humarang, ginamit ang kanyang sariling likod upang saluhin ang bigat ng bumagsak na kahoy. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na materyales sa likod ng lalaki ay tila isang malakas na pagyanig sa puso ni Waina. Isang impit na pagdaing ang lumabas sa mga labi ni Lorenzo bago siya tuluyang bumagsak sa putikan, yakap-yakap pa rin ang dalaga upang masiguro ang kaligtasan nito. Pagsapit ng umaga, ang bagyo ay lumipas na, nag-iiwan ng mga kalat ng dahon at basang lupa sa paligid. Sa loob ng maliit na kwarto ni Waina, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Lorenzo na nakadapa sa higaan. Maingat na nililinis ni Waina ang malawak na pasa sa likod ng lalaki
gamit ang maligamgam na tubig at malambot na tela. Ang bawat pagdampi ng kamay ng dalaga ay punong-puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa tindi ng pasasalamat at pagsisisi. Bakit mo ginawa yon? You could have died, Lorenzo. Pabulong na tanong ni Waina. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ang lalaki sa pangalan nito na wala ang pader ng pagiging Sir. Dahan-dahang iminulat ni Lorenzo ang kanyang mga mata. Bakas ang sakit ngunit may kasamang kapayapaan. Inabot niya ang kamay ni Waina at mahigpit itong hinawakan. Waina, I told you, my life died the day you left. Hindi ako napunta rito para makuha ka ulit bilang isang premyo. I came here to pay a debt of a life I failed to save and a heart I broke. Kung mamamatay man ako habang pinoprotektahan ang pangarap mo, sapat na yon sa akin. Sa gitna and katahimikan ng silid, dahan-dahang isinandal ni Waina ang kanyang pisinggi sa likod ng kamay ni Lorenzo. Ang init ng balat nito at ang tapat na pintig ng pulso ay tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal niyang kinulong sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang pag-unawa na ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa kahandaang ibigay ang lahat para sa taong mahal mo. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ay tila isang basbas ng isang bagong simula, kung saan ang dalawang pusong winasak ng tadhana ay muling nagtatagpo sa gitna ng pagpapatawad at pag-asa. Ang isang pirasong papel ay may dalang bigat na tila isang bundok nang hawakan ito ni Waina sa ilalim ng sikat ng araw sa summer. Isang puting sobre mula sa Maynila. May nakasulat na pangalan niya sa isang sulat kamay na halatang nanginginig at hindi na kasing tatas ng dati. Ito ay mula kay Doña Celestina. Sa loob ng liham, ang mga salitang dati ay puno ng lason at pagmamalaki ay napalitan ng mga hikbi ng pagsisisi sa bawat dulo ng panulat. Humihingi ang matanda ng isang huling pagkakataon na makita si Waina bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata dahil sa malubhang karamdaman. Hindi kita pipilitin, Waina. Kung ayaw mong bumalik na iintindihan ko, hindi sapat ang isang liham para mabura ang lahat ng pait. Mahinahong wika ni Lorenzo habang nakatayo sa tabi ng dalaga. Hindi na siya ang bilyonaryong nag-uutos, kundi isang lalaking handang sumunod sa bawat tibok ng puso ng babaeng mahal niya. Tiningnan ni Waina ang malawak na dagat. Naalala niya ang kanyang ama, ang bawat hirap at ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak. Ngunit napagtanto niya na ang pagdadala ng puot ay tila pag-inom ng lason at pag-asam na ang kaaway ang mamatay. Upang tuluyang maging malaya, kailangan niyang harapin ang nakaraan. Gusto ko siyang makita, Lorenzo. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ang tugon ni Waina na puno ng kapayapaan. Pagdating nila sa Maynila, ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ay tila nagpabalik ng mga alaala ng pighati. Sa loob ng marangyang silid, natagpuan ni Waina si Doña Celestina, isang babaeng dati ay tila isang reyna, ngunit ngayon ay isa na lamang mahinang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga balat ay kulubot na at ang kanyang mga mata ay wala na ang dati nitong ningning ng kapangyarihan. Pagkakita sa dalaga, dahan-dahang gumalaw ang mga tuyong labi ng matanda. Pilit na binibigkas ang salitang matagal nang ipinagkait ng kanyang pride. Patawarin mo ako, Winona. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang mahinang ihip ng hangin, halos hindi marinig, sa gitna ng tunog ng mga makinang sumusuporta sa kanyang buhay. Ang kanyang kamay ay nanginginig na pilit na inaabot ang kamay ni Waina. Isang tahimik na pagmamakaawa para sa isang kapatawarang hindi niya kailanman inakalang kakailanganin niya. Hindi lumuha si Waina ng may pait. Sa halip, kinuha niya ang isang munting bagay mula sa kanyang bulsa, isang kwintas ng mankoy na gawa sa mga pinong VOOC mula sa dalampasigan ng Samar. Maingat niya itong inilagay sa palad ng matanda. Pinatatawad na po kita, madam.
Hindi dahil sa nararapat nyo ito, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko habang itinatayo ko ang bago kong buhay. Sana po ay mahanap nyo rin ang kapayapaan sa inyong sarili. Malumanay na wika ni Wina. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos na nagtanggal sa mga huling tinik sa kanyang kaluluwa. Nang lumabas sina Wina at Lorenzo mula sa ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga muka, dadala ng isang uri ng liwanag na tila naghuhugas sa lahat ng madidilim na kahapon. Ang bawat hakbang nila palayo sa gusaling iyon ay tila paglipad ng isang ibon na sa wakas ay nakawala sa kanyang hawla. Hawak ni Lorenzo ang kamay ni Wina nang may labis na pagpapahalaga habang ang dalaga ay nakatingin sa langit na may kasamang nangiting puno ng pag-asa. Ang kabanata, Pighati, ay tuluyan ng natapos at ang huling cliffhanger ng kanilang kwento ay hindi na tungkol sa panganib, kundi sa isang matamis na katanungan. Handa na ba silang simulan ng isang buhay kung saan ang tanging batas ay ang wagas na pag-ibig? 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dalampasigan ng Samar na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng mapait na kahapon. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na bakuran ng bahay Kalinga, kung saan ang halimuyak ng bagong lutong kakanin ay humahalubilo sa sariwang simoy ng dagat. Wala na ang ingay ng mga sasakyan at ang nakakasakal na usok ng Maynila. Ang tanging maririnig ay ang masayang tawanan ng mga matatandang muling nakahanap ng pamilya sa piling ni Wina. Si Lorenzo ay hindi na ang lalaking nakatali sa wheelchair o sa kanyang nakapanlulumong nakaraan. Ang kanyang balat ay naging kulay kape na dahil sa tindi ng sikat ng araw at ang kanyang mga kamay na dati ay tanging pluma at pera lamang ang hawak ay punong-puno na ngayon ng mga kalyo mula sa pagtatanim at pagkukumpuni ng mga sirang bangka. Sa bawat hakbang niya, bagaman may bahagyang bagal pa rin, ay mababanaag ang isang uri ng lakas na hindi nagmumula sa yaman, kundi sa kapayapaan ng kalooban. Wina, tignan mo ang mga batang ito. Mas masaya pa sila sa mga simpleng laruan kaysa sa mga mamahaling gadget sa syudad. Nakangiting wika ni Lorenzo habang pinagmamasdan ang mga bata sa labas ng silungan. Lumapit siya kay Wina at marahang inakbayan ng dalaga, isang kilos na puno ng pagpapahalaga at pag-iingat. Dahil ang tunay na kaligayahan, Lorenzo, ay hindi matatagpuan sa mga bagay na kumikinang, kundi sa mga pusong tapat at marunong magmahal ng walang kapalit. Tugon ni Wina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kagalakan. Sa gitna ay paglubog ng araw, dahan-dahang lumuhod si Lorenzo sa buhanginan, sa tapat mismo ng dalagang nagpabago ng kanyang mundo. Walang mga kamera ng media, walang mga diamanteng nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na singsing na gawa sa puting kabibe, isang bagay na personal niyang hinubog at pinakinis sa loob ng maraming buwan. Wina, hindi ako nangangako ng palasyo o ng buhay na puno ng luho. Ang tanging maibibigay ko ay ang aking buong pagkatao, ang aking mga kamay na handang magtrabaho para sa iyo, at ang isang pusong tanging ikaw lang ang itinitibok. Will you stay with me? Hindi bilang isang katulong o tagapag-alaga, kundi bilang katuwang ko sa pagbuo ng isang mundong puno ng pag-asa. Ang magaluhan ni Wina ay dahan-dahang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat butil ay hindi na mula sa sakit, kundi mula sa isang kaligayahan na tila isang himala. Tinanggap niya ang singsing at mahigpit na niyakap, ang lalaking naging bahagi ng kanyang paghilom. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang panlalait ni Doña Celestina, ang pagtataksil ni Veronica, at ang pangungulila sa kanyang ama, ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang pangakong walang hanggan. Natutunan nila na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na hindi nahayaang kontrolin ng sakit ang iyong kinabukasan. Nahanap nila ang kapayapaan sa pagyakap sa simpleng buhay kung saan ang bawat paghinga ay isang pasasalamat. At higit sa lahat, iniwan nila ang isang mahalagang aral
sa bawat pusong nakikinig. Ang distansya sa pagitan ng dalawang tao ay hindi sinusukat sa antas ng buhay o kapal ng pitaka, kundi sa kakayahan ng isa na makita ang kaluluwa ng katuwang sa gitna ng hirap at ginhawa. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng langit sa samar, ang kanilang kwento ay nagtapos hindi sa isang marangyang kasalan, kundi sa isang tahimik at wagas na pag-iibigan na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang bagyo.